Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon ay ang pagdepensa nitong si Oscar Colasso sa kanyang WBA, WBO World Middleweight Title kontra sa rank 7 sa WBO at rank 10 sa WBA na si Jason Bison, ating kababayan. Fight schedule September 20, 2025, nagaganapin sa Fantasy Spring Casino, Indio, wala ako nagkakamali, California, United States of America. Na kung saan po mga idol sa labanan na ito tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado ninyong malalaman kung saan niya ba nigilyamado, saan nigilyado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa ating mga boxing fans. At marami din po kayo makukuha ng mga basihan na posibleng makapagbigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa desisyon kung sino ang inyong papuburan. Pabor ba kayo sa world champion na si Colasso or sa challenger na ating kababayan na si Jason Bison? Bagamat ang long sports pitch ay naghahayag ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa Timoting Channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa Timoting Channel, taos puso pa ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pang long sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. Kaya naman simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya doon naman sa ating comparison. Unahin natin sa panig ditong challenger na si Jason Bison. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po si Bison. 14 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla na din. Sa kanya nag-iisang talo sa puntusan ito natatalo. May edad na 27 anyos at ang height 5 foot and 4 inches na may reach na 66 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 57.14%. Last fight, March 29, 2025, nakasagupa si Jirawat Ayamong. Panalo by second round knockout itong ating kababayan si Jason Bison. Karanasan o experience nitong si Bison. Mga idol, sinuri ko kung ito may dating lumalaban sa Olimpico Amateur. Wala po tayong natatagpuan, so diretso na tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. Magngangalan po tayo ng ilang individual na kung saan nakalaban or dating nakalaban ni Bison na para po sa akin ay nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Siyempre, nangunguna po yung laban niya kay Shigo Yuri Akue na kung saan mga idol doon siya nakatikim ng talo sa kanang pagkakataon by unanimous decision. At ito pong si Shigo Yuri Akue, mga idol, nung sila po ay nagpangabot noong 2023, future world champion. So hindi po basta-basta kasi nag-world champion din yang si Shigo Yuri Akue. At nakasagupa din ni Jason Bison si Ryoya Yamanaka. Na kung saan itong si Ryoya Yamanaka, mga idol, dating world champion dito po sa WBO sa minimum weight division. Tinalo by technical knockout yan ni Jason Bison po, mga idols. So, yung dalawang yan, mga idol, ang para sa akin nakapagbibigay ng magandang experience o karanasan kay Bison. Dahil nga po sa narating at siyempre mga idol, yung kalidad ng mga boksingerong ating nabanggit kanina. So, ngayon dadako naman tayo sa skills at taglay-taglay nitong si Jason Bison. Mga idol, masasabi kong boxer puncher, which is malimit sa Filipino, ang boxer puncher, bibihira po ang technical na Filipino fighter. So, as a boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Makikita natin yan kay Bison. Bulyong puncher or marami, masipag bumato ng mga kombinasyon, timing, accuracy. Na kung saan may footwork ito, in and out, moving around. May kakayahan sa papapanatili sa kanya distansya. Mga idol, pagdating po sa depensa, average. May mga nakikita akong openings na delikadong masamantala, lalo na sa counter. Delikado sa mga counter sa kanyang galawan po, mga idol. Na kung saan nagpaulan ng suntok, bukas na bukas po yung kanyang pagmumukha. Tapos nagbabato ng jab na kung saan sabay tungo. Delikadong ma-counter sa right hook, lalo na't kalwiti nga po itong si Oscar Colasso. Ngunit pagdating po sa durability, so itong ating kababayan natatalo lamang po sa puntusan. Ibig sabihin may tibay. Pero lalong masusubok ang tibay nitong ating kababayan, mga idol, sa laban kay Colasso na kung saan, hindi lang po knockout artist, kundi talagang may ibubugang skills sa labanan po, mga idol. So, dadako na tayo sa panig nitong si Oscar Colasso para maging detalyado ang ating pagtalakay naman para sa kanyang panig.
Oscar Colaso bilang isang professional boxer may impresibong kartada, 12 wins with 9 wins, coming by way of knockout, undefeated, may edad 28 anyos, at ang height 5 foot and 2 inches, reach 61 inches, southpaw stance, knockout ratio 75%. Last fight, March 29, 2025, nakasagupa si Edwin Cano Hernandez, panalo by 5th round, knockout itong si Oscar Colaso. Ngayon, sa experience o karanasan naman itong si Colaso, mga idol, dati itong lumalaban sa amateur boxing na kung saan may impresibong kartada or umabot po sa 140 total fights ang kanyang naitala sa amateur boxing. Na kung saan naman po ang kanyang mga nasungkit na patimpalak sa pagsali niya as amateur boxer, 5 times national amateur champion in the United States, 2017 bronze medalist sa Pan American Championship, 2019 gold medalist sa Pan American Games. Ibig sabihin mga idol, bago pumasok sa pro fights, itong si Oscar Colaso, hinog na sa amateur boxing. 140 total fights ba naman? At hindi lang po basta dahil nakakasungkit din po siya ng mga patimpalak. Ngayon, sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, nag-world champion ito mga idol sa kanunong pagkakataon noong 2023 matapos siyang talunin ng ating kababayan na si Melvin Jerusalem by 7th round. Referee technical decision or technical knockout. Nag-unified world champion itong si Oscar Colaso noong 2024 matapos siyang talunin ang Thai fighter na si Tamanon Yumtrong by technical knockout din po mga idol. Mga Filipino na dating mga nakalaban ni Oscar Colaso, mga idol, bago mapalaban itong si Oscar Colaso kay Melvin Jerusalem, nakasagupa ni Oscar Colaso si Victorio Saludar noong 2022 na kung saan tinalo ni Colaso si Saludar by unanimous decision. At noong 2023 world title bout na kung saan nagsisilbing challenger si Colaso, tinalo niya si Jerusalem by referee technical decision. Tapos first defense ni Oscar Colaso sa kanyang titulo noong 2023 sa isa pang Pilipino na si Garin Diagan na kung saan panalo si Colaso by 7th round referee technical decision po mga idol. So, makabawi kaya ang itong ating kababayan ngayon sa laban na yan mga idols? May paghiganti kaya niya ang tatlong Filipino na biniktiman itong si Colaso? Ngayon na ako naman tayo sa skills itong si Colaso mga idol. Masasabi kong ito po ay all-around boxer. Pagka sinasabi natin all-around boxer, halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler, counter-puncher style. At hindi lang po yon. All-around boxer, ibig sabihin, may husay at galing sa teknikalan na labanan. Na kung saan po mga idol, una sa lahat, as a technical fighter, may husay sa opensa at dipinsa, magaling sa puntusan. At hindi lang po husay sa puntusan mayroon ito dahil power puncher or knockout artist. Oo, napakamasipag sumuntok nitong si Colaso. Timing, accurate. Ngayon, sa durability naman kay Colaso, mga idol, may laban na nakita ko, natamaan si Colaso sa budiga. Sa kanyang body language, ininda po niya mga idol. So, yun ang posibleng kahinaan ni Colaso ang budiga o katawan mga idols. O yun ang posibleng kahinaan. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Sa dako na pagdadausan which is sa bansang Amerika, ang magpangabot ay Puerto Rican at Filipino, so nasa neutral ground po sila. Sa sitwasyon ng laban, challenger kontra champion, so dito mga idol, may mga pribilehiyo ang world champion, na kung saan ang labanan mawi sa scorecard, closed fight, kahit pasabihin natin nakalamang ng konti itong ating kababayan, delikado pa rin yan sa mga mata ng hurado, na baka sabihin hindi naging sapat ang nagawa ng challenger para makapangagaw po ng titulo. So kailangan ni kabayan ang convincing galawan, kalamangan sa laban na ito. Ibig sabihin, matinding trabaho ito para sa ating kababayan na kung saan kung kaya niyang i-knockout para lamang makapiho sa panalo, i-knockout niya na itong si Oscar Colaso. Pero hindi nga po yan ganun kadali dahil may husay sa opensa at dipinsa itong Puerto Rican. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng BoxRec. Dito po sa middleweight division, out of 304 kamuboksing ro, lumalaban dyan, rank 1 si Oscar Colaso. Si Jason Bison naman po, lumalaban pala ito sa light flyweight division. Out of 396 kamuboksing ro, lumalaban sa light flyweight, rank 14 itong ating kababayan at nakaranking din ito sa WBC as rank 8. Oo. So ibig sabihin bababa ng timbang itong si Bison, babawasan siya ng 3 libra.
Ang unang katanungan na pumasok sa isip ko, kung hindi ba mapipiga itong ating kababayan, na kung saan mga idol, delikado ito sa early second half sa laban. Baka kapusin sa stamina o hangin, bunga ng pagbabawas ng timbang. Ngunit may mga ibang kaibigan ako na nagsasabi na kung galing daw po sa mas mataas na division bababa, malakas daw yan, mabigat ang mga suntok. Agree naman ako noon, totoo yun. Pero ang problema nga lang kung magtagal ang laban, dahil alam naman natin na may husay sa teknikalan, may husay sa depensa, itong si Colaso. So disadvantage para sa ating kababayan ang ganyang sitwasyon mga idol na magbabawas sa timbang. Although wala namang napabalita na may rehydration clause, pero sabi ko nga, hindi po yan madali sa magbabawas ng timbang. Magbababa ng division na kung saan po mga idol, ang problema nga lang dyan, kung baka piga, tuyo ang katawan. Kasi nga mga idol, apektado ang stamina. Pagka apektado ang stamina, limitado ang galaw ni kabayan kasi magpipigil ito para tumagal sa laban. Posibleng ganun ang kanyang sitwasyon dyan. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Sa edad po, pareho na sa prime itong dalawang maglalaban kasi itong si Colaso may edad na 28 anyos, si kabayan may edad na 27 anyos. Sa physical na appearance, which is sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage, mas matangkad po itong ating kababayan ng 2 inches, sa reach 5 inches, na kung saan gamit na gamit po yan sa sungkit-sungkit na suntukan. Ngunit bumawi po itong si Oscar Colaso pagdating po sa power na kung saan umaabot sa 75% ang kanyang knockout ratio. Samantala itong ating kababayan may knockout ratio na umaabot naman po sa 57.14%. So ibig sabihin, knockout artist sa panig ni Colaso, power puncher naman sa panig ni kabayan. Oo. So nandito tayo sa comparison, lamang sa power si Oscar Colaso. Activity, proaktibo. Sa eksperyensya, hinog sa amateur boxing si Oscar Colaso. At Unified World Champion si Oscar Colaso. Ibig sabihin, lamang po sa uri ng nakalaban at sa narating si Oscar Colaso. So, ibig sabihin po mga idols, 70-30 in favor of Colaso pagdating po sa eksperyensya. Pero ang sports gano ba ka? Importante ang eksperyensya sa isang boksingero. Mga idol, ang eksperyensya kasi, magagamit po yan, lalo na sa mga bigatin, mahihirap na laban, na kung saan po mga idol, yung pagkuha ng adjustment, paano mo ma-resolve yung height and disadvantage ng iyong katunggali, kasama na doon yan. Oo, sa eksperyensya, kung paano siya makapag-adjust sa mga mahihirap na laban, which is sanay itong si Oscar Colaso. Samantala itong ating kababayan mga idol, for the first time mapapalaban as a world title contender, na kung saan si kabayan po ay di malayo na napipressure din po ito. Dahil po sa for the first time siya mapapalaban sa malaking entablado, pangdaigdigang entablado, yung pressure niyan mga idol, posible din na makaapekto para sa ating kababayan yan, lalo na sa kanyang performance. Oo. So ngayon dadako naman tayo sa skills. All-around boxer, kontra boxer puncher, lamang po ang all-around boxer. Bagamat hindi po yan ganun kalayuan, ngunit, sa estilo ni Colaso mga idol, na kung saan hinog sa amateur boxing, taglay ang husay sa offense at defense, taglay ang power, hindi po ito ganun kadali para sa ating kababayan. So, bagamat 55-45 sa skills po mga idol, ibig sabihin may laban po si kabayan sa skills, pero yun nga, mas maraming kalamangan si Colaso dito. Oo. Sa katayuan, as a world champion, sa eksperyensya, sa power, sa skills, lamang si Colaso. Si kabayan naman po, height and reach advantage, kombinasyon sa kanyang skills. Kung mapanatili ni kabayan ang kanyang distansya, yun ang kanyang sansa makapagpatama ng magandang suntok na pwedeng makapagbigay ng pwede niya masaktan itong si Colaso. Oo. Ngunit, kung makadikit si Colaso, delikado din si kabayan dyan mga idol. Dahil alam naman natin kung gaano kahusay sa opensa itong si Oscar Colaso. Ganun pa man, wala naman ako nakitang sweet signs of boxing sa mga laban itong si Oscar Colaso. So, ibig sabihin mga idol, kung magamit ni kabayan ang kanyang height and disadvantage, posible niyang maaabutan si Colaso mga idol sa kanyang depensa. Kung si Colaso ay biglang lalayo kay kabayan, pwedeng abutin yan.
5 inches diferensya po mga idol, kulang-kulang kalahating roller po. Oo, malaking bagay po yan. Yan kung magamit ni kabayan. At ang isa pa dyan mga idol, sana hindi ma-intimidate itong ating kababayan sa lakas ni Colasso. Kumbaga, sana hindi niya irespeto itong si Colasso. Sana magkaroon po ng matinding tapang itong ating kababayan para ma-execute niya kung ano ang kanilang inaral. Kung paano talunin si Oscar Colasso dito sa kanilang bakbakan po mga idol. Oo. So sa comparison natin, 60-40 in favor of Oscar Colasso. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Mga idol, bago ko ihayag ang aking prediction, manalo o matalo, dito po ako kay Jason Bison. Ngunit sa paghayag po ng prediction, real talk prediction po ang aking gagawin para fair po sa magkabilang panig, sa panig ni Colasso, sa mga fans ni Colasso, sa mga fans ng Filipino. Oo, real talk prediction ang aking gagawin. Real talk prediction ko po dyan, Oscar Colasso by technical knockout 1-10. Oscar Colasso by technical knockout 1-10. Inulit ko. Ngayon, kung hindi naman magawa ni Oscar Colasso na may knockout itong ating kababayan dahil nga sabi ko kanina, may tibay itong ating kababayan. At syempre mga idol, may galaw din po itong ating kababayan or isang talentadong boksingero din po itong ating kababayan. Kung may sa puntusan, Colasso pa rin yan, unanimous decision or split decision gamit ang kanyang power, experience, skills, posibleng maging dominante sa laban itong si Oscar Colasso. So ibig sabihin ko Edong Sports, wala na bang chance itong Filipino na mananalo sa laban na ito? Mga idol, ang kasagutan ko po dyan, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado itong ating kababayan ay walang chansang manalo. Hindi porkit liyamadong-liyamado itong si Oscar Colasso ay nakatiyak sa kanyang pagkapanalo. Marami na nangyayari dyan mga idol na halos lahat ng advantages nandoon na sa kanya. Ngunit, ang resulta sa laban, talo pa rin ang maraming advantages. So, dito sa boxing mga idol, bagamat alam natin kung ano ang mga kalamangan ni Colasso, pero yun nga, suntukan ito mga idol. At hindi lang po ito bastang suntukan o palakasan, kundi pautakan na rin mga idols. Malay natin, mautakan ni Bison ito. So, ang chance ni kabayan ay ang upset, maka-upset dito kay Oscar Colasso. Oo. Anong klaseng upset ko Edong Sports? Sa tingin ko mga idol, puntusan. Unanimous decision, split decision, majority decision. Oo. Na kung saan yung height and disadvantage si kabayan, yung kanyang pagkabulyong puncher, posible na magpapahirap yan kay Colasso at posibleng yun na rin ang tumalo kay Colasso yung skills nitong ating kababayan. Lalo na kung sakali hindi ma-intimidate itong ating kababayan. Lalo na kung sakaling magkaroon po ng matinding tapang itong ating kababayan na hindi niya sasantuhin itong si Oscar Colasso. Oo. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by technical knockout itong ating kababayan? Mga idol, sa nakikita ko na kung saan itong si Oscar Colasso ay nasasaktan sa bodega, may tendency rin po. May posibilidad. Hindi ko po yan ipinagwalang bahala yung posibilidad na makapagpa-knockout nga po itong ating kababayan. Kasi nga po, may power din po. Tandaan natin 57% ang kanyang knockout ratio. Na kung saan posibleng masasabi natin power puncher po yan mga idols. Malay natin, liver punch niya itong si Oscar Colasso ng sanhi ng pagkatalo ni Colasso sa pamamagitan po ng technical knockout. O bagamat may husay sa depensa si Colasso mga idol, pero hindi naman ito katulad nila Floyd Mayweather, Guillermo Redondo na kung saan mga idol mas nauna ang depensa kaysa opensa or mas lamang ang depensa kaysa opensa. Mas lamang ang depensa ni Floyd Mayweather kaysa opensa. Si Colasso hindi ganon. All around boxer kasi ito. Magaling sa opensa, may husay pagdating po sa depensa. Pero hindi ibig sabihin na hindi natatamaan. Natatamaan po, pero hindi nga lang malimit kasi nga may husay sa depensa. Oo. So dito, ang tanging tsansa ng Filipino ay ang maka-upset ba yun, unanimous decision, split decision. At given na rin po ang knockout kasi nga mataas din po ang knockout ratio na itong ating kababayan. Kung magamit nga lang nito ang kanyang height and disadvantage, yun ang posible na makatalo kay Colasso. Oo, by knockout. Lalo na kung mabodiga ni kabayan yan. Ma-one pan sa bodiga or sa mukha or maabutan ni kabayan mga idol sa counter din.
Dahil boxer puncher nga din naman itong ating kababayan, may husay sa counter din yan. Kaya mga idol, malaking pagsubok ito sa ating kababayan. Kaya naman kailangan natin na suportahan ito. Kailangan niya ang ating suporta mga idol. Suportahan natin itong ating kababayan. Bagamat tihado siya dito, pero ang masasabi ko lang, may tsansa din na maka-upset itong ating kababayan mga idol. Kung ating titingnan ang skills naman nitong ating kababayan na kung saan volume puncher at isang boxer puncher na kung saan po mga idol may kaliksian din gumalaw si kabayan. O bagamat may mga butas din ito sa depensa, pero nasabi ko na nga kanina na may tibay ito mga idol. O kung madala ni kabayan, kung kakayanin niya ang suntok nitong si Colasso mga idol, may laban talaga si kabayan dyan. Oo, may laban. May laban talaga. May kakayahan na makapangapsit din itong si Jason Bison sa laban na yan mga idol. Kung kakayanin niya yung suntok nitong si Oscar Colasso. Kaya abangan natin kung ano ang magiging resulta ngayong Pizza 20 sa buwan ng September dyan po sa United States of America. Pizza 21 po yan dito sa atin, sa Pilipinas po, ating masasaksihan. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.